Naku po, eto na. Mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa Leni BBM sa 2028 tandem. Mga kababayan, maskin mga kakamping, aminin nyo man. Di ba? Noon, ang sigaw ninyo, never again. Di ba? Sa martial law, never again sa Marcos. Pero nung nalaman ninyo kung gaano at ano ang kabulastugan ni Sara at mismong si PBBM ang nagbisto, nakita po ninyo kung para saan talaga si Marcos. Noon pa man umpisang tumakbo bilang Pangulo si Marcos noong 2022, ano ang kanyang advokasya? Magkakaisa. Unity team. Magkakaisa. Walang kaaway, walang kaalitan, para sa ikakaunlad ng bayan, magkakaisa. Never po kayong nakarinig na pinag-initan ni Marcos maskin ang mga Duterte. Never din po kayong nakarinig na maskin ang mga kakamping ay pinag-initan ni Marcos. Bagkus sa kakamping po si Marcos ngayon kumuha ng suporta. Kasi wala po siyang mapagkatiwalaan sa administrasyon niya. Kasi halos po na mga nakaupo sa administrasyon ngayon ay mga linta na nalawayan ni Duterte, na kung saan ang nakatulong po kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon ay ang mga kakamping. Example ko lang po, Laila de Lima, nandyan po to support BBM. Sino pa? Boying Rimulya, nandyan po to support BBM. Sino pa, mga kababayan? Yusik Claire Castro, nandyan po to support BBM. Alam nyo naman po mga kababayan at nakita nyo naman po dyan, nandyan po mismo si Trillanes to support BBM. Nakita nyo mga kababayan, halos lahat po ng mga kakamping ang tumutulong at mga liberal senators or Liberal Party ang nakatulong kay PBBM. Nandyan si Risa Hontiveros, nandyan si Kiko, nandyan si Bam. Kita nyo, mga kababayan, nandyan ang tatlong halimaw sa Senado na hindi basta-bastang mapatumba. Nandyan ang Ombudsman Boying Rimulya. Nandyan ang tatlong halimaw sa Kongreso. Laila de Lima, Jokno, nandyan pa si Sidenia, and the rest, nandyan pa yung mga ibang representative, no? Mga kababayan, Kongreso at Senado. Kaya sa totoo lang mga kababayan, kahit ako po, mga kababayan, ayan, sabi ni Altino, Lebron ba yan Lakers, Kent? Actually, hindi po. Ayan. Hindi po. Davis ba? Si Davis. Ayan. So ngayon mga kababayan, ito po, mismo si, alam nyo naman po mga kababayan at kilala nyo naman po siguro ito, si mismong Llamas, no? Mismong si dating ni Pinoy, no? Si Prof, no? Ronald Llamas. Ronald Llamas po ba mga kababayan? Si Professor Ronald Llamas, no? Ang nagsabi, mga kababayan. Wait lang po. Mismong si Professor Ronald Llamas ang nagsabi mga kababayan na ang the best tandem daw po talaga, no? Sa 2028 ay walang iba kundi si Leni, no? Ronald Llamas. Si Leni at si PBBM. Naku, mga kababayan, sana nga, no, kahit ako sa totoo lang, kung magtandem man ang dalawang ito, mga kababayan, hindi ako mawawala. Kung saan man sila may sorte, pupunta talaga ako, mga kababayan. Ito po, mismong si Ronald Llamas na nagsabi, mga kababayan. Ako na nagsasabi, pag si Leni as President at BBM as Vice President nagsama sa 2028, tapos na ang eleksyon. Mismong si Ronald Llamas, mga kababayan, dating Pinoy, no? Magaling din to, matalino ito, mga kababayan. Ito yung sinabihan ni Rowena Guanzo na pangit daw. At least pangit man sa kanyang paningin, pero hindi naman bastos bunganga katulad niya. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, no? Mismong si Professor Ronald Llamas na po, o siya na ang nagsabi, Unipink.
Iyak mga berding kulangot sa 2028. Nako mga kababayan, kung sakali man na magkatotoo itong tandem na ito, ha? Kasi kung titignan natin kahit saang anggulo, no? Kung ikaw matalinong butante ngayon, no? Alam nyo, ang ginawa ni Marcos para sa atin lahat yan. Maskin sa DDS, maskin sa kakamping, maskin sa loyalista. Para sa atin lahat yan. Alam lang kasi natin, mga kababayan, ako, alam ko kung ano ang ginawa ni Marcos kasi nga, nakasuporta ako sa kanya bilang isang vlogger. Hindi naman po pwede dito na sisiraan ko siya, nakasupport nga ako. Mga kababayan, kung alam nyo lang kung paano si PBBM sinakripisyo, alam nyo yung kahihiyan, yung bash, yung panlalait, yung paninira, yung panghuhusga, tinanggap lahat ni Marcos yan. Sanay na siya dyan for 39 years. Diba? Sana kung ayaw ko magsalita kasi sasabihin agad, bakit mo alam? Bakit? Bayaran ka ba? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi po porkit narinig ko mismo kung ano ang layunin ni BBM para sa bayan. Hindi po porkit narinig ko ay sabihing bayaran. Natural, kung ang mga DDS vlogger nga na sumuporta kay Sara, may tsansang may time na minimit ni Sara. Kami pa kayang mga BBM vloggers hindi ma-appreciate ni Marcos? Malamang, tumulong kami. Andito kami sumugpo sa sinungalingan at kabudulan at ka-fake newsan nitong mga DDS vloggers. Malamang na-appreciate din po ng palasyo yung aming pagsuporta bilang vlogger sa kanya. No? Hindi po kami hinahired. Voluntaryo po kami, voluntaryo po akong sumuporta sa kanya. Wala pong hired dito. Kung hinired ako, di sana may pwesto na ako ngayon sa gobyerno. Diba? Mga kababayan, kami wala naman po kaming ibang kapalit kung sumuporta kami kay Marcos. Total, sumasahod din naman ako sa YouTube. So ano pa bang hihilingin ko sa kanya? Nakakahiya naman po, hihingi ka sa kay Marcos nang hindi ka naman niya hinired. Ikaw naman yung voluntaryong sumuporta. Anytime, pwede kang umalis. Anytime, pwede ka niyang itanggi. Bakit? Voluntaryo ka lang naman, hindi ka naman niya hinired. Diba? Hindi naman kami miyembro ng PCO. Hindi naman kami sinasahuran ng Malacanang. So anytime pwede niya kaming itanggi, anytime pwede kaming umalis. Kasi voluntaryo nga lang naman kami. Ngayon mga kababayan, hindi porkit voluntaryo kami, ay hindi na kami na-appreciate. Diba? Ang mga DDS niya, kahit mga fake news, in-appreciate nga ni Sara. Sasabihin ninyo ngayon, mga DDS na hindi totoo, kung may picture akong ipakita sa inyo na minimit ni Sara itong mga DDS vloggers. Kumain pa nga sila, seafood restaurant pa nga diba? Diyos ko. Kaya kami, mga kababayan, kahit hindi nyo man ako nakikitang kasama ko yung mga vlogger, meron po kasi akong nababasa at meron din po akong mga radar. Meron din po akong mga, kung kay Maharlika may puting ahas siya, meron po akong bubwet na walang puwet. Yung mga biik kung walang puwet, meron po ako. Ngayon, mga kababayan, ito po ang aking masasabi. Kung andun lang kayo, noong nandun ako, maiiyak kayo. Totoo lang. Kung nandun lang kayo, nung nandoon ako, maiiyak at tutulo ang luha ninyo. Bakit? Ganito yan. Alam nyo, tama nga ang sinabi ni Professor Clarita Carlos. Kilala nyo si Clarita Carlos, yung naka-shades, na hanggang dito ang buhok? Yung professor. Sabi niya, kami sa gabinete ni PBBM, 3, 4 lang kaming nagkakaintindihan. And the rest sa cabinet member niya, hindi naiintindihan kung anong sinasabi ni Marcos. Matalino si Marcos. Mga kababayan, alam nyo, ang sabi ni BBM, wala naman akong hibang hiling. Total presidente naman na ako. Nandito ako, ito na yung huling termino bilang politiko, ang pagiging presidente. Lahat naman ng mga gobernador, lahat ng congressman, lahat ng mayor, ang pinapangarap maging pangulo. Sabihin ninyo sa akin, walang ganyan. Papasok ka pa nga lang sa pagiging barangay kagawad, nangarap ka na maging chairman .
Papasok pa nga, pagkapangalang sa pagiging chairman, pangarap mo na maging city councilor eh. Hanggang sa maging vice mayor, maging mayor, governor, congressman, senador, hanggang sa maging president. Lahat ng politician, mga kababayan, ang pangarap nila ay marating kung ano ang narating ni BBM ngayon. Isa lang ang sabi ni BBM, isahin tabi nyo yung mga paninira. Pag nagpapa-apekto ka niyan, sa paninira na yan, ikaw ang Pangulo, sasabay-sabay kayong babagsak. Yung paninira araw-araw nandyan. Pero yung hope ng taong bayan para sa isang presidente, hindi mo pwedeng bukas-bukasin. Ibigay mo ang para sa tao, ibalik mo ang nawala sa tao. Yan ang sabi. Mga kababayan. Sabi pa nga niya, sanay na ako sa mga paninira at panghuhusga sa akin. Sa loob ng 39 years, mula nung nag-exile sila sa Hawaii, wala na silang ibang narinig kung di ganyan. Ginagamit ang kanilang pangalan sa scam, ginagamit ang kanilang pangalan na meron daw mga ginto, mga kayamanang mamanahin, kasi anak daw ni ganito, anak daw ni ganyan. Totoo po yan, mga kababayan. Kaya, para sa akin, kung ang tingin man ng iilan, nakakamping kay Marcos ay masama, tingin nyo lang yun. Magkaiba kasi, mga kababayan, yung makakasama mo yung tao. Alam nyo ang ugali ng tao, hindi naman ako marunong magbasa ng ugali ng tao. Pag na-meet mo yan, makita mo, pagtayo, mula paa hanggang ulo, pagsalita, pag-upo, kilos, pananamit, doon mo malaman kung siya ba talaga siya o hindi ba talaga siya. Doon mo makikita ang plinastic lang niya or totoo ang mga sinasabi niya. Alam niyo si PBBM, nakita ko siya personal. Hindi ko man siya nalapitan, siguro mga 6 na tao mula sa akin, nandun siya. Makikita mo na halos hindi siya makapatay ng langaw. Ganon kabait si Marcos. Kaya nga sabi ko, kung talagang si Marcos pariho lang ng ugali ni Digong, pag sinabi niyang ikulong, patayin, ubus lahat ang mga kurap ngayon. Bakit, mga kababayan? Napansin niyo kada balita, sangkot si ganito, sangkot si ganyan, sangkot si ganon, sangkot siya, sangkot si Eddie, sangkot si Patty. Alam niyo, mga kababayan, kung pariho lang utak ni Marcos, si Digong, puro, lahat na mga yan, tumba na lahat yan ngayon. Either nabitay o patay. Either na salvage o nawawala. Kung pariho lang sila ng utak. Actually, mga kababayan, si PBBM kasi, ang inisip kasi ni PBBM, ito lang, mga kababayan, tandaan ninyo. Ang iniisip ni PBBM kahit kriminal, ang iniisip niya, may pamilya yan. May anak yan. Nakagawa ng krimen kasi may rason. Kung may kasalanan, parusahan. Idaan sa tamang proseso. May pamilya ding naghihintay yan. Idaan sa due process. May pamilya din yan. May anak yan. May magulang yan. May asawa yan. Ganon si Marcos kabait. Mga kababayan. Kaya sa mga DDS at sa ilang mga kakamping na hindi naintindihan si Marcos, maiintindihan nyo rin yan. Kung si Lenny na ang magsabi. Kita nyo naman kung paano ni Lenny. Paano ni Lenny, tawag dito, sabihin na in fairness, sa sa ngayong administrasyon. Mga kababayan, tignan ninyo Wait lang. Mismong si Lenny na, mga kababayan, ang nagsabi. Tignan nyo po. Narrative niya na hindi natin ipupush yung desisyon. Yung dating administrasyon, ang narrative niya na hindi natin ipupush yung desisyon kasi ayaw natin makipagyera. Which is, hindi yun yung issue. Kasi ang desisyon, nandyan na. So sa akin, nagsayang tayo ng 6 years. Diba? In all fairness to the current administration, mas maganda yung treatment ng current administration as far as China is concerned.
Kasi ngayon, finiflex natin yung ating rights. But we should have done it 6 years ago. Hindi para 6 years ago, 8 years ago. Diba? Diba? So sa akin, hopefully, ngayon na finiflex natin, mas nasa tamang posisyon tayo. Pero sayang nung 6 na taon, nung bagong-bagong pa lang yung desisyon ng Arbitral Tribunal. Diba? Yung dating administrasyon, Kita ninyo? Kung noon pa daw ginawa ng administrasyong Digong yung sigalot sa West Philippine Sea, sinayang ang 6 na taon si Digong at 3 taon simula nung bumaba siya. Bakit ngayon lang daw umaksyon ng si PBBM na ang presidente? 'Di ba? Halos 1 dekada hinayaan lang ni Digong na maghari-harian ang China at kamkamin kung ano yung atin. In fairness sa administrasyon ngayon, sumasagot at lumalaban. Na which is yan din ang pinaglalaban nung panahon nila Mama Leni Robredo at ng mga liberal. Na kung saan nakipaglaban si Laila de Lima, nakipaglaban si Trillanes, anong ginawa ni Digong? Ginawaan ng kwento si Trillanes daw nagbenta ng West Philippine Sea. Pinakulong si Laila de Lima kasi drug protector daw, na kung saan inutusan lang din naman pala ni Bato si Kerwin Espinosa na idiin si de Lima para makulong. Na which is inamin ni Kerwin Espinosa na inutusan lang siya kasi kung hindi siya susunod, papatayin siya sa loob ng kulungan. 'Di ba? 'Yun ang totoo. Maganda daw ang treatment ng administrasyon ngayon sa liberal or kina Mama Leni Robredo. 'Di ba? Kita nyo, mga kababayan. Kaya sabi nga ni Ronald Llamas, isang political analyst, ako na ang nagsabi. Kung si Leni sa 2028 for president at si PBBM for vice president, tapos ang eleksyon. 'Di ba? Sa totoo lang, mga kababayan, hindi mo naman kailangan dito ng mga matatapang na pangulo eh. Hindi mo kailangan dito ng mga matatapang na mamuno. Kasi ganito yan, mga kababayan. Ito bigyan ko kayo ng example. Trillanes. Maraming gusto na maging presidente si Trillanes. Sige, hindi ko kalaban si Sentry support ako kay Sentry. Pero isa lang ang isipin. Hindi porket si Sentry magaling, matalino, matapang, do you think walang kakalaban dyan? Maraming kakalaban kay Sentry. Kung si Gibo maging presidente, do you think si Gibo hindi mapareho kay Pinoy? Marami pa rin kakalaban dyan. Magandang maging presidente yung mahinahon, yung hindi palasagot, yung tahimik lang. Mga kababayan, naintindihan nyo ba ako? Mahirap kasi, mga kababayan, kukuha tayo ng pangulo na syempre ipagtanggol tayo. Hindi naman mawawala. Halimbawa, Sentry, Gibo. Hindi mawawala dyan, matapang si Gibo, matapang si Trillanes. Pero mga kababayan, tandaan ninyo, hindi porkit manalo si Trillanes, manalo si Gibo, ay walang Pilipinong kakalaban dyan. Bakit? Nandyan ang mga retired general na kumakampi kay Sara ngayon. Hindi papayag yan. Kasi may sarili silang gusto, may kalaban pa rin. Pero si Leni, si BBM, wala silang magawa eh. Bakit? Murahin mo man yan. Siraan mo man yan. Batuhin mo man yan. Nakita nyo ba sumagot sila? Alam nyo, may kasabihan tayo, mga kababayan. Ang tao, kapag siniraan mo ng siniraan, tapos hindi ka pinansin, hinahayaan ka lang naninira, sinong talo? Yung naninira. Bakit? Yung taong sinisiraan mo, tahimik lang eh. Samantalang ikaw naninira, napansin ka na ng tao. Hindi na ito maganda. Bakit? Buga ng buga. Daldal ng daldal, putak ng putak. Samantalang yung siniraan niya, hindi naman siya pinansin. Sinong nagmumukhang mali? Diba? Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, hindi natin kailangan ng mamunong matapang. Bakit? Kapag meron tayong pinuno na matapang, kung sino yung grupong kakalaban sa kanya, isa lang sasabihin yan, katulad kay Digong, nakita ninyo? Patayin nyo yan. Bukas na wala.
tignan ninyo, sa lahat ng maging nakalaban ni Digong, yung iba patay, yung iba nawawala. Oh, tignan nyo ngayon kung nasaan si Digong. Sinumpa siya ng sanlibutan. Sinumpa siya ng mga taong kalaban niya. Hindi natutuwa ang mga tao sa kanya. Alam niyo si PBBM, bababa man yan bilang Pangulo, walang taong magsabi niyan, putang ina ka, pinapatay mo yung anak ko, putang ina ka, nagnakaw ka, dilubyo ka, wala ka maririnig ganyan. Pero si Digong, putang ina mo, uwi kang karton, nakagarapon. Baala ka dyan, mabulok, tang ina mo, demonyo ka. Si BBM, bababa yan. Si Lenny, tignan nyo, nung natapos ang termino, may narinig kayo? Putang ina mo, Lenny, may gumanon? Wala. Kasi hindi sila pala patol. Maganda yung ganon, mga kababayan. Actually, mga kababayan, hindi naman tayo colonized ng Spanish, no, or Espanyol. Pero mga kababayan, naabutan ko ang ugaling Espanyol. Bakit? Nung bata pa ako, yung mga lolo at lola ko, kapag may bisita yan, alam nyo ang sabi ng lola ko? Shh! Pasok! Lahat kami nasa kwarto. Isara ang kwarto, huwag mangialam sa mga matatanda, mga bata, doon kayo. Maya-maya, sobrang ingay na namin sa kwarto kasi nga, nagtatawanan, laro-laro. Pupunta ang lola ko, may dalang pamalo, sanga ng bayabas. Sabi ng lola ko, tigil. Tapos, tigil kami. Ingay ulit. Pangalawa na to. Pangatlo, tignan ninyo. Pag alis ng bisita, makakatikim kayo. Yan ang tinatawag na disiplina at disente. Hindi mo kailangan ng pinunong nagmura. Hindi mo kailangan ng pinunong ipakita sa tao, ipakita mo sa bisita mo na pag mali ang anak mo, latiguhin mo. Hindi ganun. Paalisin mo ang bisita bago ka magsaywar, bago ka maglitanya, bago ka magwali. Huwag mong ipakita sa tao o sa bisita mo na sinampal mo yung anak mo kasi pangit ang ugali. Huwag mong ipakita sa mga bisita mo na bastos ang anak mo at babastusin mo rin sa harap nila. Hindi ganun, mga kababayan. Itong ugali ni Lenny at ni BBM, ganun sila pinalaki. Hindi sila pinalaki, putang ina mo, lumayas ka dyan, nakita mo, may bisita. Walang ganyan. Ako dati, nung lola ko, shh, sara mo yan. Isang kindat lang ng mata, gaganon lang, alam mo na. Diba? Ganun yan, mga kababayan. Hindi natin kailangan ng pinuno na matapang. Aksyon, salita, utos. Hindi maganda yan. Kailangan natin ng pinuno na focus sa buhay, focus sa ekonomiya. Hayaan nyo yung mga naninira. Bakit? Hindi pa tayo pinanganak ng dyan na ang kalaban. Hindi pa tayo nabuo sa itlog ng ating tatay at sa puki ng ating nanay, nandiyan na ang mga naninira sa kapwa paninira. Diba? Ang kailangan natin kung paano. Alam nyo, mga kababayan, ang trabaho ng Pangulo, magbilang ng tao sa kanyang nasasakupan kung ilan ang maliligtas na buhay ng kanyang nasasakupan. Ang Pangulo, kung nagbilang kung ilan ang patay, ilan ang napatumbang kalaban, hindi Pangulo yan. General, sundalo, pulis na trabaho yan. Tandaan ninyo mga kababayan, ang trabaho ng presidente, magbilang kung ilang buhay ng Pilipino ang kanyang maligtas. Yan ang trabaho ng presidente. Hindi trabaho ng presidente ang magbilang kung ilang kaaway mong congressman, senador, mayor, gobernador ang ipapatumba ngayong oras na to. Hindi mo trabaho ang magbilang kung ilang mayor ang ipaparansak mo at ipapasalvage mo sa mga araw na ito. Trabaho po ng general yan. Trabaho po ng sundalo at pulis yan. Hindi trabaho ng presidente yan. Yan ang katotohanan, mga kababayan. 'Di ba? Hindi trabaho, mga kababayan, ng presidente ang magbilang kung ilan ang kalaban or kaaway na patumba.
Ang trabaho ng presidente kung paano pangangalagaan ang tao ng kanyang nasasakupan. Yan ang totoo. Mga kababayan. Isahin tabi natin kung ano man ang iniwan ni Digong dito sa mundong ibabaw bilang presidente, hindi po yun maganda. Hindi po yun maganda, mga kababayan. Hindi trabaho ng presidente ang magbilang ng kung ilang kaaway ang kanyang napakulong, naipatumba, at napatanggal. Trabaho ng general yan. Trabaho ng sandatahang lakas yan. Trabaho ng presidente, isipin mo kung paano mo pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Paano mo paunlarin ang ekonomiya? Paano mo paangatin ang bansa na iyong pinapamunuan? Hindi mo trabaho ang magpatumba. Itumba si mayor dahil adik. Itumba si congressman kasi hindi ko kaalyado. Ipakulong si gobernador. Kumuha ka doon ng adik, gawin mong witness para makulong siya. Hindi ganun. Mga kababayan, hindi ganun. Diba? So yun po yun, mga kababayan. Kaya itong tandem ni Mama Leni Robredo at ni PBBM, maganda ito. Dito na si Sara maglulumpasay, mga kababayan. Actually, mga kababayan, hindi po ako political analyst, Pangalawa, hindi po ako pare. Pangatlo, hindi po ako tawag dito, may mga kurso-kursong ganyan. Nagbabasa kasi ako sa libro ni Confucius talaga, mga kababayan. Maliit pa lang ako, ang turo sa akin ng nanay ko, hanapin mo ang libro ni Confucius. Basahin mo yan. Merong Tagalog version, may English version, imposible hindi ka nakaintindi. Merong English version, merong Tagalog version yan. Libro ni Confucius. Basahin nyo yan. Tignan nyo. Pag sinunod nyo, may mangyayari. Ganun lang kasimple. Di ba? Hanggat kaya mong umintindi, magpakumbaba. Di ba? Hanggat kaya mo naintindihin ang kaaway mo, intindihin mo. Bakit? Imbis na siya ang makulong, ikaw pa ang nakukulong. Ganun lang yan, mga kababayan. Mas piliing kalmado at mapagkumbaba, no? Kaysa pairalin mo yung ugaling ganyan. Pangit yan. Tignan ninyo. Si Digong ang daming galit. Di ba? Hindi maganda.